National Food Authority o NFA, balak daw na bumili ng mas maraming palay sa mga magsasaka ngayong taon. Bentahan ng bulaklak sa Dangwa ngayong Valentine's Day. Aalamin live. Tungayin ang pambihirang pagmamahala ng mag-asawang na love at first touch. Mga kaanak at kaibigan ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes naging madamdamin sa libing ng retiradong general. Pambansang kamao Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley dinumog ng fans sa kanilang press tour sa Las Vegas, Nevada. Rihanna, Neo at ilan pang sikat na pangalan sa music industry dumalo sa pre-Grammy brunch sa California. Huwag bahuli. Tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Presyo ng gasolina posibleng i-roll back sa mga susunod na araw ayon mismo sa Department of Energy. Yan ay dahil sa pagmura ng gasolina sa world market itong nakalipas na 4 na araw. Pero ayon kay Sinaida Monsada, Director for Oil Industry Management Bureau ng DOE, nanatiling mataas ang presyo ng diesel. Ang price adjustment sa world market ay bunso ng pagbuti ng sitwasyon sa Egypt. Samantala, posible rin daw magpatupad ng rollback sa presyo ng LPG ang mga oil company. National Food Authority o NFA balak na bumili ng mas maraming palay sa mga magsasaka ngayong taon. Ayon kay NFA Administrator Lito Banayo, 870,000 metriko toneladang palay ang target nilang bilhin sa mga magsasaka. Pero aminado si Banayo, nakakailanganin nilang mangutang para makapamili ng bigas sa mga magsasaka. Kinaltasan kasi ng 5.5 billion pesos ang pondo ng ahensya ngayong taon. Kaunay po ng balitang yan, mausap natin si NFA Administrator Lito Banayo. Administrator Banayo, good morning po. Good morning po. Okay, babalikan po natin si Administrator Lito Banayo. Kaugnay po ng pagbili ng 800 at 70,000 metriko toneladang palay sa mga magsasaka. Samantala, hindi po pangkaraniwan ang date ng ilang Pinoy sa pagdiriwang nila ng Valentine's Day dahil ang kabonding nila sa araw ng mga pusa sa shelter. Narito ang report ni John Consulta. Excited na pinaghandaan ng young professional na si Rochelle ang kanyang pre-Valentine's Day. Pero hindi sa mall o mamahaling restaurant siya nagpunta, kundi dito sa Rehabilitation Center ng POS sa boundary ng Quezon City at Marikina. Ang kadate pala kasi ni Rochelle, hindi tall, dark and handsome na binata, kundi ang walang kasing lambing at kasing amo ng mga pusa. Na-find ko silang sobrang sincere. Gusto nila yung love and affection talaga. Ang single na si Fabi, di iniinda kahit walang kadate ngayong Valentine's Day. Mas sulit daw kasing kadate ang mga pusa sa rehab center ng POS dahil bukod sa walang gastos ay siguradong di ka raw masasaktan kahit magmahal ka ng lubos. Kasi men break your heart. Yeah, siyempre iba pa rin pag animals kasi they give unconditional love. Espesyal naman para sa pamilya Reyes ang paparating na Valentine's Day dahil sa inaasahang pagpasok ng Aspen o Asong Pinoy na si Hana bilang pinakabagong miyembro ng kanilang pamilya. Pero bago tuluyang maampon si Hana, kailangan muna magkaroon siya ng date o bonding time kasama ang pamilya para matiyak na compatible sila sa isa't isa. Para siyang matching process. So we want to make sure that the family is perfectly matched with the dogs. So care for her, we'll bring her up well, we'll make her feel loved and part of the family, and then make her happy. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Isang pares na may parehong may kapansanan sa paningin ang nakilala ng GMA News sa Malolos, Bulacan. Pinatunayan ng mag-asawa na hindi hadlang ang kawalan ng paningin para punuin ng pag-ibig ang kanilang pagsasama. Narito ang report. Ang mag-asawang Danilo at Lailani Robles, ang mga mukha ng pag-ibig na hindi nakikita pero nararamdaman. Kapwa sila bulag. Mula pagkabata, pinagkaitanan ng paningin sa Danilo. Si Lailani naman, liwanag na lang ang naaaninag. Pero ang sitwasyon nila, hindi naging hadlang sa pag-ibig. And classmate niya at friend ko yun, pinag-meet kami by phone first. Then after that, nagkaroon kami ng medyo first time pag-meet in person.
Yung Christmas party yun. Nahawakan niya kami nagkaroon kayo ibang damdamin ang Love at first touch kung ituring ang simula ng kanilang love story. Ang galing ni Danilo sa pagmamasahe, may magic ng pana ni Cupido nang dumapo kay Lailani. Ang una nilang pagtatagpo, nasundan pa hanggang sa magkaibigan na. At nitong 2009, ikinasal sila. Pagka nagmamasahe kami, may nag-home service ako kung saan saan, nakakarating kami hanggang Puligan, hanggang Maynila. Yung mga customer din po ako dito, mga doktor. Panatag si Lailani sa pagmamahal ni Danilo. Hiling niya sa asawa. At hindi ko lang yung mahabang pasensya niya dahil sa pasensya, mas mahabang pasensya niya po para sa akin. Yun na, nabigaya lang namin. Sa mga yun, syempre, I love you. All my life, until the last end of my life, syempre. Ay, hindi yung balakid ng kapansanan kasi kung ano yung kalooban ni Lord, tanggapin niya lang. Hindi naman gusto ni Lord na magkaganto kami, di ba? Hindi rin ho balakid sa pag-ibig. Hindi rin balakid, kita mo naman. Tagal na lang. Para sa unang balita, Jiggy Manicad reporting. Napuno naman ang yakapan ng Enchanted Kingdom sa bisperas ng Araw ng Mga Puso. Yan ay dahil sa idinaos na Hagapalooza na siyang kakaibang gimmick nila ngayong Valentine season. Narito ang report ni Victoria Tulad. Bilang pagsalubong sa Araw ng Mga Puso, mahigit 8,000 tao ang sabay-sabay na nagyakapan sa Hagapalooza ng Enchanted Kingdom kagabi. Sa pamamagitan daw kasi ng yakap, mas mapadarama ng isang tao ang kanyang pagmamahal, hindi lamang sa asawa o kasintahan, kundi maging para sa mga kamag-anak at kaibigan. Ang pamilya nga ni Josel may pangako raw sa isa't isa. We made a promise that we hug each other every day. So, without the hug, that would not make, my day would be incomplete. So, my son too. Ang magkakaibigang ito naman, mahilig daw mag-group hug. Lagi kami nag-group hug niyan, kahit mga 3 hours kami mag-group hug, di ba? Yun. Kasi parang bonding din namin yun, at saka parang katuwaan na lang din. Bago ang Hagapalooza, nagkaroon muna ng Valentine concert at napakagandang fireworks display. Ayon sa mga organizer ng Hagapalooza, sinimulan nila ito noong nakaraang taon dahil hindi lamang lovers ang dapat na masaya tuwing Valentine's Day. Valentine's is not just for lovers. Valentine's is a day, a special day, to express our love to all our loved ones, especially our members of the family. Kaya nga kahit simple lang ang yakap, para sa marami, mas mahalaga pa raw ito kaysa sa ano pa mang regalo ngayong araw ng mga puso. Ito ang unang balita mula sa Laguna. Victoria Tulad, reporting. Balikan po natin si NFA Administrator Lito Banayo. Administrator Banayo, good morning. Magandang umaga sa iyo, Igan. Apo, magkano yung gagastusin po ng NFA sa pagbili nitong 870,000 na metric tons po ng palay at ito sa mga magsasaka po? Ang aming pong target ay makapamilya ng 5% ng total volume. Apo. That would be about 9.5, thereabouts, 9.5 billion pesos. Mhm. Aha. At magkano yung